Vice President Inday Sara Duterte defense team. Perpekto ang kanilang marka sa sunod-sunod na 3 araw na impeachment trial laban po kay Inday Sara. Iyak na naman ang mga talyanista nito. Bago riyang Senator Alan Peter Cayetano, ginisa ang witness na eksperto di umano ayon sa prosecution dahil nag-training po ng 2 linggo sa forensics, mga kababayan ko. Sa kabila po ng impeachment laban kay Vice President Inday Sara, tuloy-tuloy pa rin po ang mga event, no? Mga kaganapan sa buhay ni Vice President Inday Sara Duterte, lalo na po ngayon na talagang dinumog po si Inday Sara ng mga taga Surigao del Sur at ang kapitan naiyak pa at nasurpresa sa pagdating ni Inday Sara Duterte sa kanilang barangay. Anak ng kamuti talaga naman, no? Iba ho talaga si Vice President Inday Sara Duterte sa lahat ng mga leader. Kaya naman gusto po nilang i-impeach dahil wala po silang panama at panalo sa susunod na presidential election ngayong 2028. Mabuhay tayo mga Pilipino, palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa inyong mga video. Magandang tanghali po sa ating lahat. Okay, unahin po muna natin yung kung paano po, no, ginisa ni Senator Alan Peter Cayetano itong bogus na witness na natapos na nga ho kagahapon. At useless nga ho ito. At para sa akin, ay napaamin po ni Senator Alan Peter Cayetano itong witness na ito na wala naman talagang direktang pagbabanta no labang kay Inday Sara. Ito ay conditional threat na lamang. Pakinggan po natin, panoorin po natin si Senator Alan Peter Cayetano. Narito po. Magandang hapon, Mr. Witness. Good afternoon, Your Honor. Medyo mahaba na yung pag-upo mo dyan, but allow me a few questions. No? Yung circumstance lang, so paano nagsimula yung investigasyon na na-involve ka? Were you from the start o hindi? At written instructions ba to? O sinabi, oy, may investigasyon tayo? Just konting clarity, paano na-umpisa yung specific investigation? And was it based on the November 3 video? Tama ba? November 23, Your Honor. Okay. It all started, I received a phone call, sir, from my executive officer that there is a video wherein there is a statement given by the Vice President, which is classified as threat, and I was tasked and assigned to investigate the case, sir. Okay. So basically, ganun yung pagkasabi na I'm tasking you to look at the video, investigate. Yes, Your Honor. Were you working alone or with a group? With a group, Your Honor. NBI group. Yes, Your Honor. And was this, is there an interagency also or just purely NBI? Don't have personal knowledge. Maybe our chief, sir, has the Okay. knowledge on that, sir. Yes. No, that's all I asked for naman, yung personal knowledge. Yes, Your Honor. So, pakiulit mo yung sinabing, how exactly sinabi sa'yo na, tignan mo yung video, imbestigahan mo, or may statement? So, To be specific, sir, as far as I remember, may statement si Vice President regarding the November 23 press conference na kung saan may pagbabanta na naganap, Okay. pakiimbestigahan. pakiimbestigahan. So, ganun ka-general. May Yes po. pagbabantang naganap, pakiimbestigahan. Yes po. And you proceeded by watching the video. Yes, Your Honor. And when you watched the video, you got to the part na may pagbabanta. No, Your Honor, I first don't know which part of that. So you watched the whole video, of course. First, the clippings, Your Honor. Okay. Then, I look for the whole video, Your Honor. Then you watched the whole video. Yes, Your Honor. And thank you for your honesty. So after the clipping, tapos the whole video, what did you do next? You reported or you made your recommendations? I don't understand the process lang kasi. Upon identifying the whole video, I informed my executive officer that I identified the video, Your Honor. And then yung sinabi mo yesterday, then you started looking for patterns.
That's why you looked at yung dating mga video ni Vice President. Yes, Your Honor. So you started investigating the threat against the President, the First Lady, and the former Speaker of the House. Yes, Your Honor. Did you investigate the threat against the Vice President? We tried, Your Honor. How did you try? It is included in our letter to the Vice President, Your Honor. That's why we're inviting her to proceed to our office to investigate the threats to her life, Your Honor. How about the vlogger who asked her about Oplan or whatever they call that Romanov? Did you invite them? Yes, Your Honor. And did they testify? The Princess Maui did not appear, Your Honor. Did not appear. Did you also look for previous videos that are threatening to the Vice President? We look on the Romanov part, Your Honor. Okay. But we identify a different person who first mentioned the Romanov, Your Honor. Did you coordinate with the PSG? I have no personal knowledge, Your Honor. You yourself? Yes, Your Honor. Maybe our chief, Your Honor. Yeah. But you are aware that the primary responsibility of protecting both the President and the Vice President is the PSG. Yes, Your Honor. So isn't it fair to say that any investigation against a threat to the first family, the President or the Vice President, you would normally ask the PSG if they received any threat? I have no personal knowledge, Your Honor. Nako, sinungaling na witness. Alam mo, may punto dito si Senator Alan Peter Cayetano. Hindi lang siguro PSG, no? Kasi kung mayroon banta ang sa presidente, may banta sa kanyang buhay, ang una pong makakaalam yan ay yung interagency, no? At saka yung intel community ng ating bansa. Yun ang makakaalam dyan. At saka PSG, at sasabihin po nila na ito po ay may nangyayaring legit na pagbabanta sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. O, di ba ho? Kasi presidente yan eh. Siyempre, yung mga intel community yan eh. Alam nila kung talagang merong legit na pagbabanta sa Pangulo. O ngayon, wala siyang knowledge doon. Na kung alam ba ng PSG na meron talagang pagbabanta, binahatuhan ka ba? Wala eh. Tsaka hindi rin niya talagang inimbestigahan yung tunay na issue. Ang tunay kasi na issue dito, si Vice President Inday Sara ay may banta sa buhay sa kanyang pamilya. Di ba yung subdivision kung saan nangupahan si Inday Sara, nakatira yung kanyang nanay at saka mga anak, ay pinupuntahan ng mga goons, mga kapulisan. O di ba, hinahanap si Inday at saka pinipigilang harangin si Inday sa airport, pati yung mga footage ni Inday sa airport ay pinapalabas nila. Yun ang tunay na pagbabanta at sinubukan lang daw nila inimbestigahan. Hindi ako naniniwalang inimbestigahan ninyo. Walang balitang ganun. Tuloy, Senator Alan Peter Cayetano, kasi ang punto dito ni Senator Alan, meron ba talagang pagbabanta? Ito ang hindi niya masagot-sagot. Pakinggan natin. Your Honor. No, I'm asking, hindi ba normal sa investigation kung sino yung primary agency na taga-protekta na lumalaban dun sa threat ay tatanungin natin? Correct. Yes, Your Honor. So bakit hindi tinanong ng NBI ang PSG? Or in your case, why didn't you ask the PSG? Patay ka. It can be answered by a chief, Your Honor. No, I'm not. I will ask your chief also. I'm asking you, when they said, look at this, you looked at other videos, you tried to get Princess Maui, you tried to get the Vice President, but you didn't contact the PSG for the First Lady, for the President, and for all you know, the PSG will tell you right there and there, the threat Correct. is real, or the PSG will say, politika lang yan. Diba? Both the Vice President and the President are protected by the PSG. So why wasn't so nakalimutan lang or wala sa procedure nyo or Your Honor, there is already a statement from the National Security Council, Your Honor, that it is an active threat, Your Honor. That's why we start investigation. yes, and the primary group that will know if it's an active threat is the Correct. PSG. So if this was the United States, it will be the Secret Service. So whether the FBI or the CIA, state troopers, the federal marshals, kung sino man mag-iimbestiga, parati nilang tatanungin yung Secret Service. Correct. So I'm just curious why
we did not ask the PSG input. Kindly Baka- wind up, Senator Cayetano. Senator Okay. Judge Cayetano. So, my last question is, how did you characterize Ito na. the threat of the Vice President to the President? Given that ang exact words niya, huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na akong tao, sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako. So that'll be fair to you and not vague, no? Did that phrase, kapag pinatay ako, have any bearing in your investigation? Yes, Your Honor. And what was that bearing or thoughts in your mind? First of all po, dun sa statement, may nakausap na po. It already took place before pa yung mangyari yung meeting. And nung Excuse condition, me. I'm not talking about yung may kinausap Apo. na para pumatay. Ang sinasabi ko, yung sinabi niya na pag pinatay ako. yes, Your Honor. How did that affect your investigation? There is a condition na kapag pinatay siya. But as we can see, it's only applicable if there is only two parties. The statement make a loophole wherein a third party can use that na kapag namatay si BP, ma-execute ngayon yung statement ni BP na may nakausap na siya without the participation of the one mentioned, the President, the First Lady, and the Speaker of the House, Your Honor. That's fair. But what I'm saying is that in your reports, did you characterize it as a conditional threat? Kasi kung hindi naman siya pinatay, the logical implication is that there's no threat against the... So I'm not saying it's not illegal, immoral to contract a killer. I'm just trying to follow the logic na pag sinabi kong pakukulong kita, Mr. Witness, pag nagsinungaling ka under oath, then it's actually not a threat. It's a legal... I'm just telling you the law, di ba? Pero pag sinabi kong pag hindi ka sumunod sa akin, ano yung kita. So, that's my last question lang. So, how did you characterize that? It wasn't a conditional in your mind? Because may kinausap na? Even with or without, sir, it's still considered a threat as long as the I have no doubt there. I'm just asking, is it a conditional threat? Sagot. Based on our affidavit, sir, I believe it's conditional, which Based on your affidavit? Oh, umamin ka Your rin. initial assessment, yung personal mo as an investigator, this is an investigation of the whole NBI, but yung personal mo. the threat is absolute, sir. Okay. Thank you. Opo, Mr. President. sinungaling Thank ka. you. Ang Thank galing you, ni Senator Senator Judge Alan Cayetano. Peter We now- Cayetano dyan, no? Napaamin niya, no? Na anong tingin mo sa kapag, sabi niya, conditional threat. Pero kung sa tingin niya daw, sa sarili niya, pag siya ang iimbestiga sa sarili niya, hindi yung team niya, anong meron? Absolute daw, threat, anak ng kagwang. So hindi malinaw, hindi niya nasagot yung totoo talaga na nangyayari. Alam niyo ho, Mr. NBI na eksperto sa kasinungalingan, no? Hindi sa forensics. Aminin niyo na talagang conditional threat po yun. May pagbabanta, pero conditional. Marami kasi ng pagbabanta, mayroong direct threat. Ito naman kasi conditional. So, ang ibig sabihin, kapag magurgur ako, ay may kinausap na ako, nagurgurin sila kapag. So, ngayon, pag magurgur si Inday Sara, so ibig sabihin, ang nagpagurgur si Bangag. So, yung kung totoo mang may kinausap si Inday Sara, yung kinausap ni Inday Sara, yun yung maghahanap kay Bangag. Kasi kapag nga eh. Pero totoo ba talaga na mayroong kinausap? Yan po ay conditional threat, maliwanag po yan. Kahit anong balik-balikin natin yung video na yan eh. Siyempre, gusto na lang sirain ang pagkatao ni Inday Sara. Kaya sabihin nila talagang mayroong absolute threat. Walang ganun. Maliwanag po yan na yan ay conditional threat. Kahit sino po ang tanungin mo. Kung si Inday Sara hindi gumamit ng kapag, mukhang delikado. Pero sa legal terms, sa mga eksperto sa batas, absuelto si Inday Sara. At kahit hindi nga gagamit ng kapag, kailangan pa rin titingnan pala rin yun ho ng mga huwis. Bakit niya nasabi na gusto kitang patayin? Ano bang meron? Dahil ba sa kanyang emosyon? Kasi kung emosyon lang yun, expression lang yun, walang kaso yan. That's part of freedom of expression. Magkaroon lamang yan ng kaso
kung na-execute niya, na-perform niya yung sinabi niya. Wala namang piniperform So ano yung ibig sabihin? Walang krimen. At tama rin sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano, kung totoo ka na nag-iimbestiga patungkol dito sa banta ng Pangulo, bakit hindi mo tinanong ang security ni Bongbong Marcos yung PSG? Di ba ho? O kung ikaw, Senator Judge, anong sasabihin mo? Anak ng kagong, walang pagbabanta, walang absolute na pagbabanta sa buhay ni Bangag dahil ang dapat na nakakaalam yan yung PSG ni WM. Kaya naman, ayon po sa defense team, perfect po ang kanilang score sa 3 sunod-sunod na impeachment trial laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Pakinggan po natin itong press con ni Attorney Michael Poa. Narito po. That we were able to achieve those targets. Marami kaming mga gustong lumabas, di ba? For example, again, I cannot discuss the merits, but at least yung nakita nyo, para factual lang tayo, marami kaming gustong palabasin, like for example, yung extent ng investigation na ginawa, anong mga ibang parts ng video that would provide context, for example, and then also yung nature ng affidavit of investigation, kung isa lang ba talaga yon o may isa pang nauna, etc. So, pagdating naman doon sa kung ano ba talaga yung punto na gusto naming tumpukin doon, hindi ko na lang i-discuss because that will really go into the merits. No? So, sa factual lang tayo. And those we had our targets basically for cross-examination, and we're very happy that Attorney CJ was able to execute that to the T. Sir, kung sa statement, sa response statement, basically, nasama ako ng defense on the great threats. I know allegedly, Sir Thompson says, threats to the family and organized this. Tingin ko ba to prove that those great threats did not constitute division? Well, it gave at least a context on our case theory on the matter, di ba? Meaning kung ano ba yung sa pananaw namin talaga ang nangyari dito at bakit namin sinasabing walang basihan yung nagiging aligasyon nila, especially on the dun sa pagiging isang impeachable offense nito. But as the presiding officer mentioned, no, dito naman sa litigation, dito sa mga nangyayaring paglilitis, ang importante is maliban sa mga statements, ang importante talaga ay mapakita natin through yung mga ebidensya na ilalabas pa natin sa mga darating na araw. Again, ang gusto kong mapaliwanag sa ating mga kababayan, may ano kasi yan, no? Kumbaga, we take our turns, no? So, prosecution muna talagang naglalatag ng kanilang ebidensya at pagkatapos naman nun, once the prosecution rests, no, and makes their formal offer on the documentary evidence, no, that they will be offering, panahon naman yun ng depensa para naman maglabas at maglatag ng aming mga testigo at mga ebidensya. Pero ito sa cross-examination, ano yung malaki at mabigat na maaaring masabing napatunayan po ng depensa? Mahirap po kasi Sir Henry, pasensya na po talaga kayo because we will be getting into the merits So when we discuss that, we sway public opinion one way or the other. Pero ang masasabi ko lang po, gusto lang naming ipakita, no, kung ano ba talaga yung naging extent ng investigasyon na isinagawa, and through the words of the witness, makikita naman po natin kung ano yung nangyari talaga. Tony, para lang maintindihan ng taong bayan, why do we need to ask the credibility and authenticity ng video since before sinabi ni Bibi Sara na ginawa niya talaga? Well, with the existence of the statement, siguro alam naman nating lahat ay hindi na tayo makikipaglokohan that the statement never existed. But as to the video, for example, it's important kasi ang ebidensya, hindi naman yan pwedeng maglakad mag-isa papunta sa korte, hindi ba? That's why, and not just with impeachment, that's with all regular court proceedings. No, hindi naglalakad ang ebidensya mag-isa papunta sa korte. So you need someone to identify it, to authenticate it. Pagdating sa video, syempre gusto natin malaman saan nila nakuha yung video, 'di ba? Dahil lalo na sa panahon na ganito, wala tayong aligasyon na may binago, wala tayong sinasabing ganun, pero syempre kailangan natin makasigurado na authenticated yung video, na ano ba yung source ng video nila, 'di ba? Kasi karamihan sa atin, I think, I don't know if any one of you here were there, but members of the press were also in that video, and I think it was a Zoom video, no? So importante na ma-compare yung Zoom video dun sa pinapakitang video sa atin para masabi natin na talagang faithful yung video sa talagang naganap, or talagang yun talaga yung video, no, na lumabas, or yun yung naging Zoom
press conference na lumabas. So, although, I'm sure maraming na natagalan sa proceedings kahapon, that's normal, and I'm sure pagdating sa defense, that's why I always say, in fairness to the prosecution, pagdating sa defense, baka kailanganin din namin gawin yan, mag-authenticate ng hindi lang ng video, pero ng mga dokumento, which will take time because we will need the persons who have personal knowledge in terms of extraction of documents, videos, transcripts, etc., to identify them in open court, no? And authenticate them. Kailangan talaga yan ma-authenticate kasi baka sasabihin na naman ni Amando na yung Xerox ay original. Pag tayo magpa-Xerox ng pera, bibili natin sa tindahan, pwede na pala yun. Kasi Xerox considered as original, anak ng kagwang naman talaga. Oh. Okay, tuloy lang natin si Attorney Michael Poa. Back your targets. Kasali rin po ba dito yung pag-destroy mo sa credibility ni Mr. Talino? Kasi parang dun sa simula pa lang po, destroy yung materials niya. Well, kanina kasi ang sinasabi naman ay siya hindi expert but competent witness. So we were just really, in every cross-examination, we always test the credibility of the witness to be able to determine if the witness is in fact capable of making the testimonies that he or she is making. So that's just part of it. Pero I don't want to form conclusions because that's for the impeachment court to do. Viral lang ngayon online, medyo natawa si Atty. Narvasa while asking yung witness natin, do we know the reason why? Para lang magkakaroon. Ano po yun? Hindi ko po kasi, yung specific, naalala niyo ba kung ano yung I won't comment na muna. I won't comment na muna on that one. Oo, dahil hindi ko maano kung ano yung specific. Pasensya na po. Again, factual lang, no? We just wanted to show that there are two affidavits of investigation, hindi lang isa. Yun na lang po, no? Ngayon, as to what that translates to, again, I really cannot argue our case in the media. We will leave it up to the impeachment court. Factual lang. Apa. Ang affidavit of investigation kasi yun basically yung complaint, no, na inihain ng NBI. Well, kanina, ang inisip namin, di naman na kailanganin muna para sa witness na ito yung 2-hour video. That's not to say that we will not be asking for the playback of the 2-hour video for some other witness. No? I'm not saying we will, I'm not saying we won't. Parati kong sinasabi, tinitingnan namin base sa takbo ng proceedings kung kailangan ba o hindi. And as I've told you, I think both the prosecution and the defense ayaw rin namin patagalin we play a 2-hour video that will take 2 hours 26 minutes of our time. And of course judicial time also, no, the time of the court. So hangga't naman hindi kinakailangan, sabi nga namin, hangga't pwedeng papabilisin namin. Pero kung sa tingin namin kinakailangan, we're still not discounting the fact that we might ask for that whole 2-hour video to be 2 hours 26 minutes video. Dapat i-play yun lahat. Response ko doon ay yung official context or the big context in the video niya. So they kind of pero in big text na kasi, tinitingnan din sa elements yung prior or yung behavior, prior behavior. Kasi isa po sa mga possible witnesses ng prosecution ay yung sharing po na sinutong daw ni Vice President Sara Duterte. How will you reconcile that? The way I'll respond to that is once the witness is called, the offer is made. If we feel the need to object, of course, we will object to the purpose for the presentation of the witness. And kung hindi naman, we will be ready to cross-examine that witness. Sa Monday, Tuesday po yata, bale sa. Si Lotoc sa Monday, and then si Captain Kelio. Gaano kayo kahanda doon sa next week na leg natin? Opo, handa naman po kami dahil expected na po yan. Lumabas na kasi sa pre-trial brief ng prosecution itong mga witnesses na ito. So tayo naman ay handa na as far as, of course, Agent Lotoc, Agent Lotoc, and si Captain Bello, kung hindi ako nagkakamali, nandun na rin sila sa House Committee on Justice hearing. So we have prepared for them.
Well, that is for the prosecution kasi sila ang nagtawag kay Attorney Zulaika. So we will just be there to see if we need to ask further questions on Attorney Zulaika once the prosecution is done with their direct. We'll see if there's a need for us to cross-examine. And you mentioned na alam namin dito. Alam nyo po, para sa akin hindi rin naman akong abogado. Pero mas pabor ako na yung 2 oras na video ipalabas. Para lalong masariwa yung mga banat ni Inday Sara kay Baki, kay Tambaluslos at kay Bangag, no, sa kagaguhan nila sa ating bansa. Lalo na po yung sobre, lalo na yung confidential funds na parang lumalabas na talagang planted po kay Inday Sara yung confidential funds ni Baki at saka yung sobre. Tuloy lang natin. Ito, sinabi ni Atty. Pua na perfect ang kanilang score. Yes, yesterday, nung lumabas yung motion, nakatanggap kami ng kopya ng motion for issuance of subpoena, which included the name of Attorney Zulaika Lopez or Yusek Lopez, we have informed the Vice President of the same. And ano naman siya, as I told you earlier, yung reaction naman niya, wala naman siyang ganong reaction doon, because I think everyone expected it naman, including the Vice President. I think na-mention na po kanina. Again, I'm really sorry. I cannot talk about the merits. So baka pwedeng balikan na lang natin na na-mention naman kanina yan. No? But of course, one is context, hindi ba? But I guess to sum it up, it was the transcription. Diba? The accuracy in transcription. That's why ganun yung tanong ni Attorney CJ. But again, gusto ko lang kasi I'm worried that I'm courting contempt, no, whenever I answer your questions on substantive matters or at least matters on the merits. So I just wanted to just state for the record that I'm just trying to be factual and recount what happened inside without saying that we were able to prove this or that. Sa tingin niyo po ba, well, of course, may kahapon pinipiloy si Attorney CJ Narvasa. Ngayon parang ang dating ngayon ay parang pinupulish na kayo for his cause. After the cross-examination, ano ang pakiramdam ni Attorney CJ Narvasa where you're able to talk to him after the cross-examination? Well, si Attorney Narvasa is a very level-headed person. So kung ano man ang mga batikos sa kanya kahapon, pagpuri ngayon, his disposition remains the same. I think sanay naman kaming mga abogado na you can never please everyone at any given time. I've been spokesperson for a few years and I have my group of bashers and group of friends. So we always support each other naman pagdating sa mga ganyan. But our disposition just be level-headed. Sabi nga natin, di ba, hindi tayo nagbibilang kung sinong panalo, sinong talo sa araw-araw because it will happen. There will be times that members of the public won't like what we do. There are times that members of the public would like it. So sa atin, we're just focus on our job and do the best we can to defend the Vice President. Kanina parang narinig namin na 10 out of 10 na score ng prosecution. Definitely, para sa akin, 10 out of 10 din. Score internally, meaning we're very happy that we hit our targets. But as to yung scoring on nanalo ba kami today or yesterday or ano, I really don't want to do that. As you can see, ang tanong sa amin kanina is bakit kami object ng object kahapon. And then ngayon nakita nyo rin, puro objection rin ng prosecution. And I'm saying, there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with the prosecution objecting. There's nothing wrong with us objecting. It's just lawyers doing their jobs. Sir, expect na magiging 10 out of 10. Because we had targets and we were able to meet our targets. So I think we accomplished a lot today. Thank you very much. Ayan Thank you po, very much. We'll see you mga next week. kabisdak, Next week, ang Monday. score Thank ng you. defense team ay 10 out of 10. Meron daw silang goal target, no, sa kanilang performance during impeachment trial, no, labang kay Vice President Inday Sara. So yung depensa na-achieve nila yung gusto nilang marating sa impeachment trial. Mantakin mo yan 10 out of 10. Yan ang perpektong score para sa akin. 10 out of 10 din ho. Dahil yung witness ng prosecution natunaw talaga Wala, napaamin pa ni Cayetano. Sinabi rin naman ng NBI na yun na hindi siya eksperto, no? Nag-aral lang siya ng 2 linggo.
Tapos, inaamin din niya na conditional threat yung nakalagay sa sa affidavit, anak ng kagawang. Yan ang totoo at yung ending, closing statement ng depensa, wala talagang pagbabanta at ang lumalabas pa, ang may banta sa buhay ay si Vice President Inday Sara Duterte. Pero kay NGWM, walang pagbabanta dyan, walang interesado dyan sa hinayupak na yan. Ito, sa kabila po ng tuloy-tuloy na impeachment trial dyan sa Senado labang kay Inday Sara, hindi pa rin po mapipigilan ang kanyang pagsiservisyo sa bayan at pumupunta pa rin po siya sa mga events kung saan iniimbita siya at nasurpresa po ang kapitan ng isang lugar dyan sa Surigao del Sur. Lugar to ng mga Pimentel, lugar to ng mga buhaya, baluarte. Pero nandito si Vice President Inday Sara Duterte. Pakinggan natin ang balitang ito. Nasaan si Vice President Sara Duterte sa ikatlong araw ng impeachment trial sa Senado? Alamin natin sa report ni Jason Rubrico live. Magandang gabi, Jason. Franco, magandang gabi. Habang nagpapatuloy ang ikatlong araw ng impeachment trial dito sa Senado kanina, dumalo naman si Vice President Sara Duterte sa isang nakatakdang opisyal na aktibidad sa Surigao del Sur. Nagpatuloy ang ikatlong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Kinross examine ni Defense Counsel CJ Narvasa ang National Bureau of Investigation Senior Agent na si John Mark Calilong kaugnay ng umano'y pagbabanta ni VP Sara kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Habang nagpapatuloy ang cross-examination sa Senado, nasa Surigao del Sur naman si VP Sara para sa isang official engagement na imbitahan ang Vice-Presidente sa selebrasyon ng 18th araw ng Bigaan at 65th Patronal Fiesta of Mother of Perpetual Help sa Barangay Bigaan, Bayan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Kasabay ng selebrasyon, nakiisa rin siya sa isinagawang tree planting activity sa Bigaan National High School kasama ang ilang mga kawani ng Department of Education. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni VP Sara na ikinagagalak niyang personal na makadaupang palad at makamusta ang mga taga-Hinatuan. Nagpasalamat din siya sa paanyaya at sa mainit na pagtanggap sa kanya. Samantala, sinabi naman ng defense team na wala umanong naging negatibong reaksyon si VP Sara sa ikalawang araw ng paglilitis nitong Martes. Yesterday, magkausap kami kagabi. Wala naman siyang naging any bad reaction or anything to that. No, in fact, she just always keeps on thanking the defense team for doing our job. Alam niyo, abogado rin kasi ang ating Vice Presidente. So, I guess naiintindihan niya lalo na yung mga court proceedings. So, wala naman po siyang naging naging issues. Itinanggi rin ni Attorney Michael Poa na may kinalaman o may nalalaman ang defense team sa petisyong inihain laban sa otoridad ni Senator Francis Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment trial. Binigyang diin ni Poa na hindi nila alam na may planong magsampa ng naturang petisyon ang grupong pinangungunahan ni Attorney Israelito Torion. First, dun sa kung alam ng Vice President, hindi ko alam, but I would suppose hindi niya alam dahil hindi namin napag-usapan at all yung paghain ng petisyon. In fact, I only found out about the petition this morning when I was in an interview, at nabanggit. Pagdating naman sa defense team, ako po categorically masasabi ko na hindi namin alam na magkakaroon ng petisyon or may plano mong magkaroon ng petisyon. The defense would like to focus on the impeachment trial. Iginit din ni Poa na naging maayos at organisado ang takbo ng impeachment trial sa nakalipas na 2 araw. Aniya, wala siyang nakikitang dahilan upang questionin ang naging pamamalakad ng presiding officer at ng mga senator judges sa pagdinig. Dagdag pa niya, nananatiling nakatuon ang defense team sa pagharap sa impeachment trial at sa paghahain ng kanilang mga argumento sa loob ng impeachment court. Samantala, Franco, pagkatapos ng impeachment trial ay nagkaroon naman ng press conference ang defense team ni Vice President Sara Duterte at dito nga iginiit ng kampo ni VP Sara ang kasiyahan ng kanilang kampo sa naging pagganap ng depensa sa ikatlong araw
ng impeachment trial. Ayon kay POA, naging matagumpay ang cross-examination na isinagawa ni Defense Counsel Attorney CJ Narvasa, lalo na sa pagkwestiyon sa investigasyong isinagawa ng testigong si NBI Senior Agent John Mark Calilung. Binigyan pa ni POA ng 10 out of 10 ang naging performance ng depensa dahil aniya naabot nila ang kanilang layunin na maipakita at makwestiyon ang naging proseso ng investigasyon ng testigo. 10 out of 10 ang marka ni ng defense team. Tsaka walang reklamo si Inday Sara. Kita mo naman yung paano si Narvasa cross-examine, talagang nanginginig yung yagbuls. Apelido yung Kalilong, buwang Kalilong, nahilong kami Kalilong. Ito, panoorin po natin kung paano po naiyak at nasurpresa yung barangay kapitan sa lugar ng Surigao del Sur dyan sa Hinatuan. Isipin mo si Inday Sara, kahit barangay pinupuntahan. Lamang na si Inday, hindi umepekto yung inyong paninira. Ito, naiyak-iyak yung kapitan, sa barangay, nag-umong sa barangay, kapan, tapos nag-umong ako nag-aligid na kanto, mahal na President Sara Duterte. Dawan sila dyan. Napayan mo rin na. Style ko yun. Hindi ba na kayo di ba ang pagpulong sa barangay? Naging emotional. Naiyak na si Sir. Sa pagkapit o pagkikita na Vice President sa Republika ng Pilipinas, Sara Duterte, ano pa kaman? Sugit sa pagkakapulong sa panahon sa ganyan. Ako po dahil hindi, masukot na mamatay, basta na kumusta. Dahil na, grabe yun sa pag-welcome sa amin mo, sa inyo, mahal na, si Presidente. President na sigaw! Dahil na po rin ang ako. Dahil na kita. Ang harap, dahil namin, mahal na Vice Presidente na kanilang sobrang nalipat. Sa tanan ng mga bisita sa atong halandong. Tingnan nyo anak ng kamote, narinig po ninyo dyan. Presidente na po ang sigaw ng mga taga-Hinatuan, Surigao del Sur na baluarte ni Pimentel na tablaring buhaya. Presidente na po ang sigaw nila kay Inday Sara kahit merong nangyayaring impeachment laban sa kanya. Presidente naman talaga, si Ruben naman talaga hindi naman ma-impeach si Inday Sara. Kaya narito, maluha-luha si Kapitan at dinumog si Vice President Inday Sara ng mga taga Surigao del Sur. Iyak na mga buhaya. President Inday Sara, ayan na, Grabe na yan. Kahit saan si Inday Sara magpunta, talagang dinudumog. Walang kaarte-arte. Pati si Sir, gusto talagang makipag-selfie. Awards ka, Sir. Sigawan ang mga tao kay Bangag. Ang sigaw, ibalik mo ang malita. Ito, grabe, mga kabataan, sigawan. Mahal si Inday Sara ng mga kabataan, mga estudyante. Ayan na, barangay lang po yan. Pero pinuntahan ni Inday Sara. Si Bangag, gusto ni Bangag, nasa gymnasium talaga, no? Nasa stadium talaga. Yan na, sigaw, Duterte na. Ayan na. Mabuhay ka, Inday Sara. Ito na, maliwanag ha. Kahit anong paninira nyo dyan sa impeachment, si Vice President Inday Sara ay talagang lalong minahal ng taong bayan.
Kung merong minahal ng taong bayan, meron din namang kinasuklaman. Anak ng kagwang, no? Sa panahon ng impeachment, meron isang senador ay nag-social media lang. So, hawak ang cellphone, nagsusocial media, i-awards, anong klaseng senador ho ito? Senator Judge ka, sir. O tingnan mo kung sino tong hinayupak na to. Diyos ko po, Tuta Soto. Ay ano, hawak niya ang cellphone. Nagbubulungan yung kumuha ng video sa kanya. Mantakin mo ha, Senator Judge ka, dapat makinig ka, magiging attentive ka sa naturang impeachment trial eh. Sagrado yan, di ba ho? Ayan oh, so ibig sabihin yan, hindi nyo na kailangan na makinig sa pag-cross-examine, sa debate, diyan sa impeachment trial labang kay Inday Sara kasi alam nyo na yung boto nyo, hinayupa kayo. Boto nyo na si Inday Sara ay i-convict ninyo. Wala na, luto na, ito Tuta Soto. Isang nakakahiya na makikita mo yung isang senator judge na nasa impeachment trial mismo, nasa session hall, ay buki lang ng kanyang cellphone at social media lang. Siguro nagmumonitor siya sa mga basher niya habang mayroong nangyayaring impeachment trial, anak ng kagwang. Hoy, Tuta Soto, huwag ganyan, sir. Sinahuran ka namin, sir, para magtrabaho, sir. Sa bagay, yung sahod daw niya, dinunit na. Pero isa po itong kalapastangan at kabastusan diyan sa defense team, diyan sa impeachment court, na yung isang senator judge ay hindi po nanonood ng maayos at nakikinig ng maayos sa naturang sagradong kaganapan, events, yung impeachment trial labang kay Inday Sara. So anong ibig sabihin nito? No need na sila makinig, no need na sila manood, no need na sila mapakinggan ang depensa at ang prosecution kasi nga may husga na at may hatol na sila kay Vice President Inday Sara Duterte. Alam naman natin, boboto na makonvict si Inday Sara itong si Tuta Soto. Pero Tuta Soto, tandaan mo, yung pangarap mo na conviction, wala pong mangyayari dahil ang 16 mahirap ninyo abutin. 13 nga hirap na kayo. 8 siguro, meron po kayong baraha. Pero 16, manguyot kayo. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan.
kundi panawagan sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Dista Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Dista Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.